At may nabi karon si Dr. Angelita E. Barcelona, ang Director 2 sa National Meat Inspection Service diri sa Caraga Region. Atong sayron gikan kaniya kalambigitan na silang campaign against spoiled meat, no, dinhi sa Caraga Region. So kagahapon adlaw doon na gipangubo nga mga bulok na nga mga karne. Pila to ka kilo dak? Nasa 3,906.63 to be exact. Kanang among pag-condemn bunga sa atong commitment nga ang karne nga mabaligya sa mga merkado luwas og dekalidad ng karne. So amo kanang nahimo tungod sa atong programa sa kaning pag-intensify sa enforcement. So ito na among nakita. So giyon sa man yung pagkita nga mga daot na ni siya, nag-visit ba mo sa kini mga storage areas sa mga kinini ang pamaligya o mga karne? Oo. Natay regular nga pagpamisita sa sa mga baligyanan sa different distribution or channel nga dapit pwede mabaligya ang mga karne. So dinhi sa Butuan, gi-coordinate na muna sa local government unit of Butuan pinagi sa City Agriculture and Veterinary Division. So among namang nahibalaan ko kinsa tong mga pamaligya ang uban nga naa sa syudad nga gitagan og lisensya sa atong syudad. So amo naman na siyang amo siyang gisubay pod. Gisubay namo og unsa ang ilahang sitwasyon dito. So based among nakita, naanay mga nakita namo nga mga signs o mga signs and symptoms or signs nga niagi og abuse ang atong karne nga ilang ikabaligya. So questionable namo. So naaman sila papel, no? Na sila papel ang document niya legitimate. Pero among nakita nga dili na niagi og temperature abuse o mishandling ang karne. So katong mga daot na gyud amo totong series na siya. So kanang uban diha giamo pang gi-undergo og laboratory, no? Giamo pang gi-undergo og laboratory test. So pila ka bok distributor sa karne diri sa Dakbayan sa Butuan nga dunay lisensya gikan sa National Meat Inspection Service na? Dili to siya kato sa LGU man to, no? Ang dinhi nga accredited sa NMIS cold storage na ay duha ka cold storage, ang distribution center sa Butuan lang, no? Sa Butuan mga duha pod. So naatay duha pod ka sa Angeros ug ang katong Radax sa LCM. Pero na mga cold storages, Lifebird, Gentic. Pero kato sila naka-license to sa NMIC or sa local government sa Butuan? Wala to na license sila nato. Wala to sila na license. So they are registered sa LGU. So amo siyang gikumbinsi karon ang tagiya adto nga magpa-license sa NMIS aron matagana mo siya o magabayan na mo siya sa mga food safety program aron sa matabangan po siya sa iyahang pagnegosyo. Kining 3,600 plus kilos nga mga daot na nga mga karne nga inyong nakita sa storage ng distributor sa mga karne diri sa syudad sa Butuan. Kuan ba ni siya kining puro karning baboy ba ni, karning baka or mix? Assorted siya. Assorted na baka, na So local meat ba ni siya o imported meats? Imported. So kining mga imported meats muagi pa ba ni siya sa NMIS? Oo, pag suludan na niya, gikan sa laing nasod, doon natin ginatawag na first border inspection. So, pag abot sa first border inspection, pag abot sa barko, no? First border. And then, pag abot na dito sa cold storage, na second border inspection. So, kana siya nga mga karne dito gikan sa Davao. Kay dinagko naman kayo dagko nga mga cold storages. So, dili makaya sa Butuan. Ang nahitabo, gikan sa transshipment na siya, gikan sa
Davao, padulong na dahil diri sa Butuan. Kato mga karnihan nasusi ba to sa Oo. NMIS Oo, dito sa Oh. second border na. before siya nakita ninyo nga Oo, nadaot dili na? man siya pwede o wala. Kaya makita mo nato sa system. So dito sa Davao nga NMIS, dito nakita na to nila. Mm. So pag abot na din at first wa mi kahibalo. Pero tungod sa atong pagpaningkamot nahibalan na nato nga naa day diha nagbaligya. So Pila may cash value nining 3,600 plus nga assorted meat, baboy or kaning baka? dili kay nako more or less siguro na sa mga 1 million na kay kani siya napamagyud ko ni before ani naka-dispose ta og mga pila to tong na-dispose mga 900 kilos. 900 kilos to before kanto na to nagtarong doon kami suspect nga ni karon nga kaming na kami suspect among gi-undergo laboratory. So dak pwede ba nato ma-mention unsa ni siya nga establishment nga inyong nasapnan nga doon ay mga daot na nga mga karne? Dili lang ako mag-mention. Pero under watch na to siya. So kay nadakpan man ang kining 3,600 kilos nga karne, assorted karne sa ila, doon na ba sila kaso nga tubangon gikan sa gobyerno? They are willing to improve. So tag-anta na to siya ang panahon. Pero kung first time sa confiscate sa nato na, pero next time doon na tayo mga penalties and mga criminal charges kung dili gud siya masunod. So doon na ba yung warning nga gi-issue sa iya sa NMIS? Doon na yung warning nga usbon pa niya. Oo. Kinahanglan ng iyahang storage na ipa-accredit na namo dili na nimo sugot og registered lang no sa LGU. Gusto namo nga magpa-license sila sa NMIS para ginagko naman. So nga na pay mga distribution outside Butuan City. So kinahanglan double A gid ang iyang accreditation. So willing ba sila magpa-accredit sa NMIS? So far willing ko man to. Depende na siya. So far, maayo man po niya sulti nga Accredit siya. na siya. If in case nga dili siya magpa-accredit, unsa may sanksyon nga iyang tubangon gikan sa gobyerno, gikan sa NMIS? Pero kung lisensyado gyapon siya sa Butuan, amo gyapon siyang bantayan. Bantayan gyapon na may taga LGU, na may taga city. So bantay i-monitor. So Monitor. unsa ka frequent ang inyong pag-inspeksyon sa mga establishmento nga namangiga og karne diri sa Butuan na to? Sa Or sa Butuan, entire Caraga region? sa entire Caraga region, at least weekly, doon na tayo ginakandak nga enforcement, no? So, depende lang sa hay namin mga mahibalan nga mga intelligence report nga nadihaan na. So, dito pwede na panon. Naman sa active man sa mga LGU, pwede man sa namo dahil sultihan ang mga local government unit nga namin mga doon na po sa mga enforcement team nga inyo po nang i-monitor. So enough ba ang atong personnel sa dako nga coverage ng entire Caraga region sa pagkandak og regular nga inspection sa mga storage facilities nining namaligya og karne? Enough from gihapon kay naman in collaboration man ta sa LGU na may mga pulis na mga team no na ay mga other mga enforcement nga mutabang nato na may pulis. So unsa ka close ang inyong coordination sa mga local government units sa Caraga aron matabangan mo sa pag-enforce nining pag-monitor sa mga karne nga pamaligya o nasa mga storage area? 100%. Yes, they are collaborate lang yun kay di man sa may moderate og sulong dito without their permission and without their knowledge na mananghid man sa nga nami anhaon sa sulod kay nami na nga hibalaan and then sila pod mismo naman pod usay sila po mo inform namo nga magtatabang sa amo. So inana ang among kuan. So how regular or frequent ang inyong coordination sa mga LGU para sa enforcement nining pag-monitor sa mga basta kay doon na may i-conduct weekly, naagi may i-conduct weekly. So, depende na sa among plano asa mi. So, lastly, unsa may mga tibailan nga mahatag nimo sa atong mga suging tigmamina sa Bomboradyo o kanang ilang ginapalit nga karne presko pa ba or daot na? Sa color, so the color sa baboy,
nga pinkish siya, no? Walay Presko pa na. presko na siya. Mm. Pero dili bot ipasabot nga kung imported siya dautan na, no? Mm. Oh. Pero ang kanang mga imported usually mga frozen or chilled, dapat naka-display siya sa chiller. Dili siya i-display sa mga lang sa lamisa lang, no? Unang kung i-display na nila sa lamisa nga walay temperature control, Luspad na. o amo gyud ang dakpon, amo gyud ang i-confiscate gyud pag masapna na mo. Masapon masapon, makalusot sila pero gi-require gyud na sila nga naagi sa chiller. So, Dayon. necessary ba dak nga ang ibaligya nga mga karne, baboy man o baka sa kung sa klaseng karne sa merkado moagyod sa National Meat Inspection Service do nagitatak ninyo? Oo, actually ang meat inspection duha na national o local. So ang LGU doon na sila mga meat inspector pod nga gitrain sa NMIS, no. They are appointed sa chief executive, which is the mayor. And then napoy tay province. Ang Butuan magud kay highly urbanized. So direkta sila magigkuan sa amo, pero doon natay mga province pod. No, na ay hierarchy sa meat inspection. So ang meat inspect kami sa NMI is mosulod nami kung accredited na ang mga planta like kaning Ajik, no, mo man ni ang atong ihawan diri sa Butuan City. Accredited na siya sa NMIS, which is naa siya license na gihatag sa National Meat Inspection Service. So once mahatagan mo gud na siya LTO, assured ang mga katauhan nga ni undergo gina siya og meat inspection. So dili lang kay kami ang naadiha naaagyud ang local pod. Napoy gawas ana sa mga bakas baboy, napod sa mga manukan natay duha diri ang kining green pine nga ang iyahang kauban ni ang iyahang partner is San Miguel Foods. Then kani pong kinisang taga Bounty, sa Bounty, ang ilang partner gining Prime Vibe. So mga accredited na to na siya into AA na siya. So mga cold storages na to na ay Lifebird. So masulod diha ang mga labi na mga imported, diha masulod sa Lifebird. Napod tay kining Gentech. Dayon kani pong sa Verus, duha na ka facility ang iyang accredited sa ato na iyang distribution center o ang iyang cutting plant. Then napod sa San Miguel nga partner nga katong LCM nga Meat Distribution Center. Dinhi lang na sa Butuan, no. Pero doon na lahi nga mga distribution center nga outside Butuan sa region na apod. Sa Surip, ang Surip tuwa siya sa Surigao del Sur. So necessary ba ang tanang karne nga display sa atong merkado kinahanglan diha gyud ihawon sa slaughterhouse nga accredited sa NMIS? Oo. So unsa may timaylan kung kanang kanya niagi sa slaughterhouse nga accredited sa NMIS? Doon na may tatak and then na meat inspection certificate nga i-issue kada ihaw, no? Kada ihaw no natay meat inspection certificate. So mangita pud ta ng meat inspection certificate. Amo mang giingna ng mga meat vendors nga ilan ang ibitay ang ilang meat inspection certificate. So dahil mo na ingon dayon ano na regular na dayon nga monitoring dayon sa mga meat inspector kung unsa ba gyud ang katong lamisa nga agi kwanti pura ba gyud kadagana sa baboy ang kuana dayon tay post abat inspection. So kung tunay i-display sa merkado nga giihaw dili sa slaughterhouse, unsa may inyong buhaton? They are considered hot meat and amo siyang i-confiscate. And then numero ato sa siguro siyang warningan sa sunod niya na ato na naanay mga penalties and kasuhan na to. O na po yung mga revocation sa mga nakalapit na siya sa Meat Inspection Code of the Philippines, no? Penalties and charges. So lastly, Doc, among mensahe sa atong mga suking tignaminaw sa Bombardio Butuan, kalambigitan na sa ilang giya ba
Oo. sa pagpalit o mga karne nga gibaligya sa merkado o diya noon sa mga wet market sa atong dakbayan o sa entire Caraga region. Oo. So kita dapat magbinantayon pud ta sa atong pagpalit. So first, last na nimo nga palit ang karne no, dili nimo unahon di syempre perishable man kay ang karne. And then when mo ato ka sa merkado or asa ka magpalit, tanaw jud mo ang color. Normal pa ba na ang color niya? And then ang iyahang baho no, iyang amoy. And ang mga manindahay amo man ang i-required nga doon na siya something kanang tong ba or kining ano mo kung basig slimy na siya. So, mangitaon na ninyo ang meat inspection certificate. Kung di mo sigurado, may makita po sa meat inspection certificate ang iyahang kanang kanus na deliver, kanus sa dugay na ba ni na stock din no? Then tanaw po dayo ang kung chilled siya o frozen siya, ang iyang nagtabilin ba ang iyang temperature mo? Makita, may bala na muna kung naman na sa mga gauge diya, kinahanglan magkuan gyud ta. Ang uban mo palit ra man gud. Pero ang pinakakuan diya, color naman o baho, o pinaka basic no. Pero pangitaan gyud ninyo ng meat inspection certificate aron dili mo makapalit anang ginatawag nato nga wala mo agi og meat inspection. Kay daghan ang mga sakit nga makuha nato sa karne, labi na mga diya na sa contamination na, kagawas na tud sa merkado no, o sa ihawan kanang ginatag mga cross mga contamination. So mga foodborne illnesses. Thank you, Doc. Uh, That